small, child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power in thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand incomplete, Jesus died, my soul can sing. My lips shall still be free. Sige na, open niya. Jesus made it all. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sapagkat inintay niyo ako ngayong gabi at tayo po ay sama-sama na mag-aaral ang salita ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ginagamit ng aking anak na si Josh upang ako po itulungan sa technicalities ng atin pong program ngayong gabi. At nais ko pong batiin ang presensya ng atin pong mga kapatid sa Panginoon. Kasama natin ngayon si Sister Mercy Barrera. Sabi po niya, good evening, brethren. Kasama din po natin Sister Cora Gerardo. Good evening to all. Sabi po ni Sister Cora. Amen. Sabi ni Brother Mel Warkey, good evening to all. Okay. Sister Charlotte, kasama natin ngayong gabi. Sister Charlotte, kumusta ka na, kapatid? Sabi po niya, good evening po. Amen. Sister Recabel, magandang gabi, kapatid. Salamat sa pag-share ng ating link. Okay? So, kasama natin si Brother Nolison. Brother Nolison, magandang gabi, kapatid.
Amen. Good evening po, brethren in Christ. Sabi ni Sister Recabel Nolasco. Amen. Yan. Good evening, Pastor and family and to all brethren, sabi po ni Sister Belen. Amen. Okay. Sabi ni Brother Nolison, good evening brethren. Thank God for the privilege to hear God's word this evening. God bless sa lahat. Amen. So mga kapatid, hindi na po tayo magpapakatagal ano. At darako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos upang makarami po tayo at magamit ng Panginoon ang pagkakataong ito upang matutunan natin kung paano magkaroon po na maayos at biblical na family. Okay, mga kapatid. So, anak, hindi ka saglit. Ito ba yun? Stop sharing? Mamaya. Stop share po. Then, pumunta ko kayo sa more para i-stop ang live stream. Saan yan? Ito. Mamaya. Okay. So, thank you, anak. So, salamat po sa aking anak. Kasama ko po ngayon. Okay, mga kapatid. Pag-usapan po natin ang biblical or ang Christian home. At medyo napatagal po ang atin pong pagpapatuloy nito. Nung nakaraan po ay December 6 at ngayon po mga kapatid ay December 27 na. Kaya medyo matagal po ang naging pagitan ng atin pong pag-aaral. Okay, at kasama din po natin ngayon si Brother John Balistoy at ang kanyang family. Sister Lulit Ramos Luis, kasama din po natin ngayong gabi. At good evening, Pastor, and to all, sabi po niya. Si Brother Randy Rigor, kasama din po natin ngayong gabi, mga kapatid. Okay? So, magsimula na po tayo at umpisahan po natin ang ating pagtalakay sa pamamagitan po ng panalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabing ito sapagkat may opportunity muli na kami po'y matuto ng iyong banal na salita. I-bless mo po ang puso ng bawat isa sa amin at ako po'y bigyan po ninyo ng wisdom, Panginoon, sa pagtalakay nito. At masabi ko lamang kung ano po yung nais po ninyong tumpak na dapat kong masabi. Sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus at aming tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid, so nasa episode 4 na po tayo ng ating pagtalakay na ito. At kung kayo po napagpapala ng mga katuruan na atin pong itinuturo, maaari nyo pong i-share at i-send po yung link sa inyong mga kaibigan. At i-promote po natin mga kapatid ang teaching ng Bible tungkol po sa family. Okay? So, ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang biblical role of women. Okay? So, natapos na po natin yung original design of God for women and man or the biblical womanhood and manhood. At natalakay po natin noong nakaraan na mayroon pong equality ang babae at saka ang lalaki with regards po sa value and dignity sapagkat ginawa sila ng Diyos na iisa sa value and dignity. Okay, pero pagdating po mga kapatid sa roles, ay nakikita po natin na inilagay ng Diyos ang lalaki sa mas mataas na posisyon. Okay, mga kapatid, anuman po ang pinag-aralan, anuman po ang kultura, anuman po ang pinanggalingang pamilya, kapag naging asawa na ng isang babae, ang kanyang lalaking minamahal ay anuman ang kanyang natapos, ay anuman po ang kanyang kalagayan sa buhay, ay mananatili ang disenyo ng Diyos na ang lalaki ang ulo ng kanyang sambahayan. Okay, sa gabing ito, biblical role of the women, atin pong bibigyan ng focus ngayon ang mga kababaihan. At sa susunod po ay ang mga kalalakihan. And then pag-uusapan din po natin ang role ng mga children o ng mga unmarried mga kapatid. So yun po yung ating order ng ating pong pag-aaral sa serye pong ito. Okay? So dumako na po tayo mga kapatid sa ating first point. God's instruction always pertain first to
women. So mapapansin po natin, simula po doon sa Garden of Eden, pagkatapos po na magkasala si Adam and Eve, ang unang kinausap ng Diyos ay ang babae, mga kapatid, hindi po ang lalaki. At maging po sa New Testament, makikita po natin sa Ephesians chapter 5 mamaya na ang unang binigyan ng instruction ng Diyos ay ang babae pa din. Bakit kaya? Okay, tignan po natin mga kapatid. Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 6, Genesis chapter 3, verse 16. The Bible says, "Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, in thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee." So malinaw po yan mga kapatid, yung desire ng babae ay laging sa kanyang husband. Okay? At ang sabi ng Bible, ang husband naman ay siyang mag-rule sa kanya. Okay? So sabi sa verse 17, "And unto Adam," so nakita nyo sa verse 16, "unto the woman." Pagdating sa verse 17, "and unto Adam." So pangalawang binigyan ng instruction si Adan. Okay? Unang binigyan ng instruction po si Eva. Ngayon naman po ay si Adan. Sa verse 17, anong instruction po sa verse 17 kay Adan? "And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return." So makita natin mga kapatid, medyo mahaba pero makikita natin diyan ang instruction ng Diyos. Inuna po ang mga kababaihan. Medyo itong tatalakayin natin ngayong gabi ay sensitive mga kapatid sapagkat hindi po ito ang kultura na ibinigay sa atin bilang mga Pilipino. At naniniwala ako na marami ang magiging against. Sana naman po ay hindi sa Word of God. Kung sa akin, mga kapatid, tanggap ko po yon. Pero kung sa Word of God tayo lalaban, okay, medyo mabigat po ang ating tatalakayin ngayong gabi, kaya pinangungunahan ko na po kayo, nagpapatiunan na po ako ng mga salita sa inyo. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas, at sinampalatayanan mo ang Panginoong Hesus at tanging tagapagligtas at pupunta ka ng langit, ang halaga ng salita ng Diyos ay pantay-pantay. Kung papaanong naniniwala ka sa mga bersikulo tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, dapat din po na maniwala ka sa mga bersikulo na may kinalaman sa pagpapamilya. At hindi natin ito kukontrahin sapagkat pag kinontra natin, mga kapatid, kagaya po sa salvation, ay magkakaroon po tayo ng problema at hindi maliligtas ang ating kaluluwa pag kinontra po natin ang mga bersikulo tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ganyan din naman po sa kaligtasan ng pamilya. Ito yung tatalakayin natin. Pag kinontra din po ito ng sino mang member ng family, ng mga babae, ng mga lalaki at ng mga anak, ay hindi ho maliligtas din ang pamilya. Kaya mahalaga mga kapatid na atin pong pag-usapan po ito at tunay na sampalatayanan po ang salita ng Diyos. Okay? Hindi po tayo nandoon sa malaking piging or piyestahan na kung saan pwede kang mamili kung anong putahe ang inyong gusto. Bilang mananampalataya mga kapatid ay wala tayong pipiliin as long as ito po'y nasa Bible at ayon po sa bagong tipan at hindi kumukontra sa teaching ng ating Apostol Pablo sa panahon o dispensation ng grace, dapat po nating tanggapin mga kapatid. Okay? Bagamat ako'y babanggit ng napakaraming verses sa Old Testament, pero pag ang usapin ay family mga kapatid, ito po ay pandispensational. Ibig sabihin ng pandispensational, it spans in all dispensation. Yan po ang kahalagahan po ng topic ng family. Okay, so ituloy po natin. Napansin po ninyo sa Genesis pa lang. Pagkatapos sa magkasala si Adan at Eva, ang unang inuutusan ng Diyos o binibigyan ng instruction ng Diyos ay yun pong mga kababaihan, hindi po ang lalaki.
So tingnan na po naman natin mga kapatid sa bagong tipan. Anong sabi mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verse 22? Sa verse 22, sabi ng Bible, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church." Okay? At ang sabi ng Bible, "And He is the Savior of the body." Verse 24, "Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything." Amen? Maliwanag po yan. Magpapasakop ang mga kababaihan sa kanilang mga husband in everything. Again, Bible po ang may sabi niyan, hindi si Pastor Anton. Anong sabi sa verse 25? "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it." Pinutol ko na po yung verses po dyan kasi medyo mahaba. Pero hanggang 33 po kasi yan mga kapatid. Pero ang gusto ko lang makita po ninyo at mapansin niyo po, sa verse 22, yung unang binigyan ng instruction ng Diyos ay babae. At sa verse 25, sumunod po ang mga lalaki. Bakit kaya, mga kapatid? Alam po natin na bago dumating si Eva sa buhay ni Adan, ang punong-puno ng instruction ay walang iba kundi si Adan. Kasi wala pa si Eva noon eh. At ang nagbigay at nagpasa ng instruction kay Eva nung siya po ay maging tao na, ipinasa ng Diyos ang lahat ng instruction sa kanya. Okay? Ngunit, sa kabila ng lahat ng pagtuturo ni Adan kay Eva, ay nakinig si Eva sa ahas doon po sa Genesis chapter 3 at nagkaroon siya ng independent spirit. In-entertain po niya mga kapatid si Satanas. At doon po mga kapatid ay natukso at ang sangkatauhan mga kapatid ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya kapansin-pansin mga kapatid, pagkatapos po ng fall, pagkatapos ng kasalanan ng tao, ang laging binibigyan na po una ng instruction, binibigyan ng instruction ng Diyos na una ay ang mga babae, hindi na po ang lalaki. Yun po ang dahilan mga kapatid. Okay? So, tingnan po natin ang number 2. Number 2 mga kapatid, God created the wife to be exclusively for the husband's helpmate and to be keepers at home. Ulitin ko mga kapatid. God created the wife. The original design of the wife is to be exclusively for the husband's helpmate and to be keepers at home. Okay, yan po ang original design ng mga kababaihan. Ito po ang mga verses na atin pong mababasa mga kapatid. The Bible says sa Genesis chapter 2 verse 18, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him." Verse 19, "And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof." Verse 20, "And Adam gave names to all cattle, and to all the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him." So makikita natin mga kapatid, na hindi nasiyahan ang Diyos na wala pong partner si Adan. At ang tawag ng Diyos sa babaeng kanyang lilikhain ay helpmate. Okay? Helpmate. Pagdating po mga kapatid sa New Testament, anong sabi ng Bible? Anong sabi mga kapatid ng Bible pagdating po sa New Testament? 1 Corinthians chapter 11 verse 8. Tingnan niyo po, malinaw na malinaw po ang pagkakabanggit ng Bible. "For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman,
but the woman for the man. Okay? So maliwanag na maliwanag ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi ginawa ang lalaki para sa babae. Ang lalaki po ay ginawa para sa Diyos. Amen. Kaya pagdating sa 1 Corinthians 11 verse 3, the head of the man is Christ and the head of Christ is God, but the head of the woman is the man. Amen. Kaya maliwanag po, mga kapatid, sa verse 9, dito po sa 1 Corinthians chapter 11, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Amen? So, hindi po totoo yung mga inaawit ng mga lalaki na I was born for you. Yan ang awit ng mga lalaki, ano? Sinasabi doon sa kanilang kasintahan, sa kanilang wife, ako'y isinilang para sa iyo. Hindi po ganon. Ang original design ng Diyos, ang babae ang isinilang o ang nilikha para sa lalaki, mga kapatid. Yan po ang original design ng Diyos sa mga babae. Okay? Titus chapter 2 verse 3, the Bible says, the aged women, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teacher of good things. Verse 4, that they may teach the young women. Sinong tuturuan ng mga aged women? The young women. Anong ituturo nila? To be sober. Ano pa? To love their husbands. Ano pa? To love their children. Ano pa? Verse 5, to be discreet, chaste. Ito, nilagyan ko ng guhit para bigyan ng emphasis, mga kapatid. Keepers at home. Ituturo yan ng mga nakatatandang mga babae sa mga bagong kasal na mga kababaihan. Ituturo nila. Anong ituturo nila? Ikaw ay maging housekeeper. Amen. Keepers at home. Ano pa? Good. Ano pa? Obedient to their own husbands. Yan po ang ituturo ng mga aged women saka sa mga younger women. Then kapag hindi yan ang tinuro, pag hindi po yan ang ginanap ng mga kababaihan, mga kapatid, anong sabi ng huling mga bahagi ng talatang ito? That the word of God be not blasphemed. Ibig sabihin, kung magdi-deviate tayo sa teaching ng Bible tungkol po sa biblical role of the women, mabablaspheme po ang Word of God. Kaya po, mahalaga na tayo makinig at sundin po ang exact instruction ng Diyos sa mga babae. Amen? Next, anong sabi, mga kapatid? Sa 1 Timothy chapter 5, verse 14, I will therefore that the younger women marry, bear children, ano pa? Sinalangguhitan po natin, mga kapatid. Guide the house. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. So, ibig sabihin, kapag hindi sinunod yan ng isang babae, nagkakaroon po ng pagkakataon ang kaaway na magsalita ng hindi tama sa atin po bilang mananampalataya. Okay, yung adversary na yan, yung adversary na yan, mga kapatid, walang iba yan kundi ang dyablo. At lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos at sa salita ng Diyos ay magsasalita ng laban, mga kapatid, sa original purpose of God. Amen? Kaya kinakailangan po, susunod po tayo sa instruction ng Biblia. Next, 1 Timothy chapter 5, verse 8. Originally, sabi ng Bible, ang mga lalaki ang magpo-provide. Hindi po ang babae. Yung po ang original design of God. Sabi po sa verse 8 ng 1 Timothy chapter 5, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house. Tingnan nyo yung ginamit na pronoun. Lahat po yan ay panglalaki. Okay? Especially for his own house,
He hath denied the faith and is worse than an infidel. So, maliwanag mga kapatid, maliwanag na makikita po natin. Dito mga kapatid na ang provider originally ay ang mga lalaki. At ang mga babae ay housekeepers. Okay? Medyo mabigat sapagkat lahat halos ng mga babae ngayon ay na-orient na maging career woman. Pero tignan po ninyo kung gaano kalaki ang naging damage sa family. Sige, sabihin niyo po sa akin ngayon kung bakit nagkakahiwalay ang mga babae, ang mga mag-asawa. Sabihin niyo sa akin ngayon mga kapatid kung bakit po nagkakaroon po ng third party sa pagmamahalan ng mag-asawa. Sabihin niyo po sa akin kung bakit under ngayon ang mga lalaki. Sabihin niyo ngayon sa akin mga kapatid kung bakit palaban ang mga babae. Bakit? Sapagkat may violation sa Word of God. At lahat ng ito nabanggit ko ng mga talatang ito, mga kapatid, karamihan sa mga tahanan ngayon kahit sa pamilya ng mga Kristiyano ay violated po ito. Okay? So, mga kapatid, maaaring kariruman tayo. Mga kababaihan, maaaring kariruman kayo. At nandyan na kayo. Hindi ko sinasabing huminto kayo agad-agad. Pero kung ano yung conviction at tinuturo ng Holy Spirit sa inyo, iniiwan ko na po sa inyo ang desisyon. Ako po'y tagapagturo lang ng salita ng Diyos. Okay? So kung ano po yung desire ninyo na binigay ng Diyos at conviction sa inyo ng Panginoon, gawin lamang po ninyo. Okay? Pero may transition period ang lahat. Ang Diyos naman po ay may transition period din kahit sa kanyang mga aklat. Amen? So, tignan po natin, hindi naman tayo nasanay, hindi naman tayo pinalaki ng ganito ang teaching. Amen? Kailan lang po tayo na-save? Malalaki na po tayo, may mga anak na tayo, may asawa na tayo, karamihan sa atin mga kapatid. At hindi natin ito alam. Pero nawa, wag na nating ipamana sa ating mga anak ang ganitong kalakaran sa mundo. Sumunod tayo sa salita ng Diyos at masasabi ko mga kapatid, na ito lamang ang tanging paraan upang maisalba ang Christian home. Okay, next. Number 3, the virtuous woman helps her husband at home. Sinasabi ba natin na bawal at hindi po maaaring tumulong ang wife na kumita ng pera? Hindi po natin sinasabi yon mga kapatid. Walang masama na ang mga babae ay kumita din po ng pera as long as hindi niya nababiolate ang salita ng Diyos. So, sa anong paraan, Pastor? Okay. Titignan po natin ngayon ang nakatala na kasaysayan or sabihin natin isang example na ibinigay ng Diyos sa atin tungkol sa isang babae na tinatawag na virtuous o virtuous woman. At yan po ay makikita mga kapatid sa Proverbs chapter 31 verse 10 pababa. Nais ko pong basahin, bago po natin ipaliwanag ang mga talatang ito, ay atin munang basahin mga kapatid. Sa verse 10, sabi ng Bible, who can find a virtuous woman? Magandang tanong. May virtuous woman pa po ba sa mga tahanan ng mga mananampalataya ngayon? Hindi kayo matatawag na virtuous woman kung nagbabiolate kayo sa salita ng Diyos. Kaya ang tanong agad ni Solomon who can find a virtuous woman? O yung writer po nito, hindi ako sigurado kung si Solomon yung nagsulat nito. Okay? Itong chapter 31. I need to review it. But sabi ng Bible, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Amen? The heart of her husband doth safely trust in her. Wow. So that he shall have no need of a spoil. Amen. Sabi sa verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. Verse 13, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. So masipag itong virtuous woman, Marami pong alam na pwedeng gawin. Verse 14, she is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. Verse 15, she riseth
also while it is yet night, and giveth meat to her household, amen, and a portion to her maidens. Verse 16, she considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Wow! Talagang napakasipag ng virtuous woman, mga kapatid. Pero makikita po ninyo, pinupuri siya ng kanyang husband. Verse 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Verse 18, she perceived that her merchandise is good. Negosyante po itong virtuous woman. Her candle goeth not out by night. Verse 19, she layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Verse 20, she stretcheth out her hand to the poor. Napaka magaling, may pagkakawang gawa siya, mga kapatid. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Masipag niya, mabait pa siya. Ano pang sabi, mga kapatid? Sa verse 21, she is not afraid of the snow for her household. For all her household are clothed with scarlet. Verse 22, she maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Verse 23, her husband is known in the gates when she sitteth among the elders of the land. Bakit kaya known ang kanyang husband? Sapagkat ang kanyang wife, ang virtuous woman, ay sobrang ganda ng patotoo. Amen. Verse 24, she maketh fine linen and selleth it. Merchandiser talaga siya, no? Amen. And delivereth girdles unto the merchant. You see that? Verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Verse 26, she keepeth her mouth with wisdom. No. She openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Napakagaling, mga kapatid. Napaka-excellent po ng virtuous woman. Both sa panglabas at pangloob. Amen. Verse 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. So makikita natin dito, kumikita po ang virtuous woman. Verse 28, her children arise up and call her blessed. Amen. Her husband also, and he praiseth her. Wow. Amen. Verse 29, many daughters have done virtuously, but thou excellentest them all. Verse 30, favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So ang virtuous woman, mga kapatid, takot sa Panginoon. Hindi binabiolate ang word of God. Kung makikita nyo dito, mga kapatid, wala pong amo itong virtuous woman. Hindi siya career woman. Hindi siya nagtatrabaho sa pangangamuhan ng ibang husband. Ng ibang wife, mga kapatid. The husband of the other wives. Amen? So talagang keepers at home siya. Pero hindi niya po ginagamit ang kanyang kagalingan, mga kapatid, ang kanyang skills upang magtrabaho sa labas at mangamuhan sa ibang among lalaki. Ang kanyang amo ay walang iba kundi ang kanyang husband. Verse 31, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Yan po ang virtuous woman, mga kapatid. At hanggang ngayon, hinahanap ng Diyos ang virtuous woman sa mga tahanan at ine-expect ng Panginoon na ito'y masusumpungan sa mga tahanan ng mga naniniwala sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Now, look at this. Tignan natin, ipaliwanag natin ang virtuous woman. Okay? Ito po, mga kapatid.
Number one. Number one. Okay, sa verse 13, nabasa na po natin kanina, material quality discernment. Malakas ang discernment, mga kapatid, ng virtuous woman. Okay? Next, number 2, skilled hands. Dexterity, verse 13, not to forget a willing spirit. Amen. So, ganyan ka-excellent, mga kapatid, ang virtuous woman. Ano pa? Verse 3, merchandising. So, makikita natin, negosyante ang virtuous woman, mga kapatid. Verse number 4, management and personal care of both family and employees. Makikita natin sa verse 15. Mga kapatid, nabasa natin kanina, gumigising ng maaga ang virtuous woman at siya po ang siyang nagluluto para sa kanyang sambahayan at pati yung katulong po niya, mga kapatid, yung empleyado po niya, siya pa rin po yung nagluluto. Alam niyo, itong virtuous woman, may kaya ito eh. Okay, itong binabasa nating virtuous woman dito, may kakayahan siya. Bakit ko po nasabi? May katulong po siya. Mga kapatid, may katulong siya. Pero hindi niya ginagawang slave yung kanyang katulong. Talagang katulong lang. Alalay lang, mga kapatid. At nagagawa pa niyang gumising ng maaga upang magluto at upang pakainin ng kanyang mga katulong, upang may lakas, upang siya'y tulungan sa kanyang negosyo. Nakita natin, negosyante po ito eh. Okay, itong virtuous woman. Ano pa? Number 5, culinary expertise. You see that? Talagang magaling magluto ito, no? Okay? Ano pa? Real estate. Verse 16. Bumibili siya ng lupa. Tapos ibebenta niya uli na may tubo. You see that? Kung gaano kagaling itong virtuous woman na to. Verse 7, husbandry and horticulture. You see that? Makikita po ninyo, mga kapatid, nagtatanim po siya ng mga ubas. So, ang konteksto nito, Israel, mga kapatid. Kung sa Pilipinas ito, mga kapatid, nagtatanim po ng kamote, ng okra, ng kalabasa, ng talong, tapos ibinebenta niya. You see that, mga kapatid? Number 8, physical health and development. Alam po niya yung paano alagaan ang kanyang pamilya. Paano magiging healthy ang kanyang pamilya. Itong virtuous woman, mga kapatid, hindi ito basta-basta bumibili ng pang-ulam sa kapitbahay o sa restaurant. Kasi tamad magluto. Hindi po. Ang virtuous woman, mga kapatid, ay nag-aaral magluto. Amen. Ang virtuous woman, mga kapatid, ay siyang nagluluto para sa kanyang pamilya upang malaman po niya mismo kung yung niluluto po, yung kakainin ng kanyang sambahayan ay healthy. Okay? So, kaya yung mga ladies natin, mag-aral kayo magluto. Huwag po kayong, kung mahal yung pamilya po ninyo, hindi kayo bili ng bili sa labas ng mga pagkain. Hindi nyo alam kung gaano kadaming bitsin ang nilagay. Hindi nyo alam kung gaano kadaming magic sarap ang nilagay. Mga kapatid, kaya kinakailangan magluluto po yung mga ladies natin, yung mga unmarried children natin, dapat mga kababaihan, paturuan nating magluto yan upang maging virtuous woman sila pag sila po ay nagsipag-asawa, mga kapatid. Ano pa? Manufacturing. Mababasa natin yan sa verses 18, 19, and 24. Manufacturing. Talagang gumagawa siya ng mga damit. You see? Ang dami po niyang mga invention, mga kapatid, tapos ibinibenta po niya. Ano pa? Number 10, textiles. Mga tela, mga damit. Amen? Yan ang kanyang ginagawa. Number 11, thrift, helps, mercy, and hospitality. Sa verse 20, makikita natin kanina, di ba? Tumutulong siya sa mga manghihirap, nagbibigay siya ng limos. Hindi siya madamot, mga kapatid. At ang maganda po niyan, matipid po siya. Matipid siya, mga kapatid. Verse 12, apparel, rag making, and bedding. So makikita natin dito na siya rin ang gumagawa ng damit ng kanyang pamilya. Marunong manahi.
Yan ang virtuous woman, mga kapatid. Paano siya magsalita? Paano yung karakter niya? Sa verse 13, sa kanyang pagsasalita ay talagang napakagaling. Napaka-excellent ng kanyang karakter, ng kanyang attitude, mga kapatid. Amen. Ano pa? Verse 14, housekeeping and homemaking. You see that? Umuuwi siya gabi-gabi sa kanyang tahanan. Kung man sa may naglalakbay, mga kapatid, upang ibenta ang kanya pong kalakal, umuuwi po siya, hindi po siya nag-a-abroad, hindi po siya, mga kapatid, nagtatagal ng isang linggo sa trabaho niya at umuuwi po siya bigli. Hindi po. Every day, umuuwi po siya. Housekeeping. Amen. Housekeeper po siya. Homemaking po siya, mga kapatid. So yung mga binasa nating bersikulo kanina na sinulat po ni Apostol Pablo at ni Peter, ay talagang eksaktong-eksakto at consistent po dito sa virtuous woman. Ano pa, mga kapatid? Verse 15, number 15, child rearing and elementary education. Amen. Alam niyo po, sa bansang Israel, mga kapatid, wala namang school noon. Wala po nung public school, mga kapatid. Ang bansang Israel, mga kapatid, ay tinuruan ng kanilang mga ninuno na sila ang magiging guro. Yung mga magulang, mga parents, sila po ang magiging guro ng kanilang mga anak. Anong nangyari ngayon? Meron na pong public school, meron ng private school. At ano pong nangyari, mga kapatid? Umaasa na po mga parents kung ano nung tinuturo ng school, anong tinuturo pang ng mga universidad, mga kapatid, sa mga anak natin. Kaya, anong mangyayari? Ang talagang naghumuhubog sa ating mga anak, yung ibang tao. Kaya yung homeschooling, maganda po yan. Kung ating po maunawaan yan, mga kapatid, at able tayo. Sana sa mga susunod na generation ng atin pong sambahayan, nawa po ay pag-aralan nyo kung gaano kahalaga yung homeschooling na yan. Mga kapatid, hindi rin kayo pupunta sa homeschooling na hindi nyo po lubos na napag-aralan kung paano gawin yan. Kasi baka kayo po ay lalong lalong maging hindi maayos ang pag-aaral ng mga anak. Pero maganda po na magkaroon talaga ng maging homeschooled yung mga anak natin. Okay? Verse number 16. Leadership development and support in her own husband and sons. So makikita natin sa verses 11, 12, 23, 26 to 31. Bagamat, mga kapatid, okay, leadership development and support in her own husbands and sons. Makikita natin dito, submissive po ito. Sinusuportahan po niya yung leadership ng kanya pong husband. Hindi siya kontra ng kontra. Amen? Nakikinig siya, nagsasubmit niya sa kanyang husband. Amen? Consistent po yan sa teaching ni Apostol Pablo sa bagong tipan, mga kapatid. Ngayon, tuloy natin, tignan po natin, mga kapatid, kung ano yung mga negatibong pwedeng mangyari kapag ka po hindi sinunod ng isang asawang babae yung teaching ng Bible tungkol po sa role na binigay sa kanya ng Diyos. Ito, number 4 tayo, mga kapatid. Violated principles by a wife working outside the home. Okay? Sa totoo lang, mga kapatid, ito po ay pananagutan ng lalaki. Pag ang lalaki ay binubuyo niya o pinapayagan niya ang kanyang wife na magtrabaho sa labas, responsable at mananagot ang mga asawang lalaki pagdating ng judgment seat of Christ kapag hindi nyo sinunod ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang aking wife by profession, si Sister Raquel, board passer po siya sa education. Pero simula nung kami ikasal at natutunan namin ang Biblia, hindi ko po siya pinagtrabaho sa labas. Hindi. Siya po ay sumunod sa salita ng Diyos na maging keepers at home, maging housekeeper. Siya po ang nag-aruga ng aming mga anak. Hindi po niya iniwan sa kapitbahay, hindi niya iniwan sa lolo, lola ang aming mga anak. Sinunod niya ang Biblia, mga kapatid. May pagkakataon na siya po ay nagkukulang kami, siya po ay nag-tutor. Nagtatanim po siya ng
mga halaman, yung lahat ng tanim dito naming okra, talong, sili, saluyot, tanim po niya yan. At sa sobrang dami mga kapatid ay minsan hindi namin maubos-ubos at pinamimigay namin sa kapitbahay. Amen. Hindi ho kami mayaman mga kapatid. Pero ang saya ng buhay na nasusunod namin, nakukontento kami sa biyaya ng Diyos, hindi namin nababayulit ang salita ng Panginoon. By the grace of God, intact ang aming pamilya. Kaya ako po'y may lakas ng loob na ituro ito sa inyo sapagkat sinunod namin ito. Bagamat napakadami pong ridicules na amin pong natanggap mula sa kapamilya po. Sa pamilya niya, sa pamilya ko. Bakit hindi magtrabaho yung asawa mo? Pero hindi ko ibabayulit ang salita ng Diyos. Lalo't pastor ako. Ako po at ang pamilya ko ang unang susunod sa Biblia. At mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ako ay siyang isa o marami mang masayang husband, padre de pamilya. Ako po ay sobrang masaya dahil ang asawa ko po ay nagsasubmit sa akin, nagpapasakop, at sinusunod niya yung salita ng Diyos. Mga kapatid. At masasabi ko rin po na virtuous woman ang aking wife. Masipag. Talagang kahit po yan ay bagong anak, mga kapatid, sinisikap niya magtrabaho at hindi po siya palaasa. Amen? So, I praise my, sabi, yung as husband ng virtuous woman, pinipraise yung kanyang wife. Pinipraise ko din yung wife ko. Sapagkat nag-obey siya sa salita ng Diyos. Hindi po siya nagpumilit sa akin na i-insist na siya po'y magtrabaho upang yumaman kami o magkaroon kami ng ari-arian, mga kapatid. Naging kontento po ang aking asawa. At ako ang nagpo-provide, mga kapatid. Ako po ang naghahanap buhay. Ako po ang anumang hirap kahit ako'y nagpapastor at wala akong support. Hindi laging may support, mga kapatid. Gumagawa ako ng paraan by the grace of God po upang itaguyod ang aking pamilya. At kahit naghihirap kami, mga kapatid, hindi ko pinagtrabaho ang aking asawa. Amen. At upang magkaroon siya ng ibang amo na ibang lalaki. Yan po ang nasa Bible eh. Kaya susunod po tayo. Amen. So, yun po yun, mga kapatid. Ito yung mga nababiolate po ng mga kababaihan. Ang pinag-uusapan natin dito, wife ha, hindi unmarried. Okay, walang masama. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na yung mga unmarried woman natin dito, na sila po ay nakapagtapos at nagtatrabaho, tumutulong sa magulang, walang problema po dyan. Amen. Pero kapag nag-asawa na kayo, mga kapatid, maganda kayo. Maging negosyante na lang kayong mga kababaihan. Kaya alam nyo, walang masama na mag-aral ang mga kababaihan eh. Okay? Walang masama dyan. Pero i-orient nyo ang mga anak ninyo na kapag sila nakatapos, mga kapatid, ay maging businesswoman ang inyong anak. Hindi nyo po sila ipasok, wag po silang maging career woman, wag po silang maging nasa office, mga kapatid. Turuan yung anak nyo. Si Anra, yung aking anak. Pag-aaralin ko ng college yan, kung luluobin ng Panginoon, hindi pa babalik ang Panginoon. Pero ang kurso na ibibigay ko sa kanya ay hindi para siya po'y mag-opisina o magtrabaho sa labas. Kundi gusto ko kapag siya may asawa na, siya po'y magiging negosyante. Tutulong siya sa kanyang husband na kumita ng pera, kagaya ng virtuous woman na ating binasa kanina. Amen? Tuturuan naming manahi, tuturuan naming magnegosyo, tuturuan namin ng lahat, magluto, turuan naming mag-bake, turuan namin magtanim. Amen. Upang pagka nag-asawa siya, mga kapatid, ay magiging virtuous woman din si Anra, ng aking anak na babae. Amen. So, sundin natin ang Word of God upang hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating tahanan. So, anong nababiolate? Number 1, the husband is no longer her provider. Nabasa natin kanina, ang provider po, kahit sa Genesis chapter 3,
Inutusan ng Diyos si Adan na siyang magtatrabaho at sa pawis niya manggagaling, mga kapatid, ang kanyang kakainin at pangsuporta sa kanyang pamilya. So number 1, kapag nagtrabaho sa labas, mga kapatid, ang mga asawang babae, ang kanilang husband ay hindi na provider. Hindi na. Ang nagiging provider na po siya. Okay? Number 2, the husband is no longer her protector from physical, moral, or emotional harm. Maliwanag po yan ang sinasabi sa Genesis chapter 20, verse 16. Okay? As the weaker vessel, God designed her to have a protector. Makikita natin sa Numbers chapter 30. Basahin niyo po ha. Mga ladies, basahin niyo po yan. Assignment ko yan sa inyo. Numbers chapter 30. Makikita niyo dyan mga kapatid na ang mga babae ay dinisenyo ng Diyos na protektahan siya ng kanyang husband. Opo. Napakalinaw po dyan. Okay? But the workplace, even the Christian workplace, regularly exposes her to possible harm. Yan po. Yan po yung value na kalugihan at violation, mga kapatid. Kapag ka po nagtrabaho, hindi na siya mapuprotektahan. Dinisenyo po kaya ang babae, mga kapatid, ang wives, para protektahan ang kanyang husband. Yan po ang disenyo. Weaker vessel nga po siya. Maliwanag sa Bible yan na mas mahina po. Both emotionally and physically, mas mahina po ang babae kaysa sa lalaki. Tanggapin po natin yan. At kailangan po ng laging protection. Protection ng husband. Proteksyonan ng husband ang kanyang wife. From physical, di ba? Nakita niyan? From physical, moral, emotional, you see? And spiritual, especially. Okay, mga kapatid. Number 3. Isang violation. Number 3, isa pang violation, multiple authority, accountability is introduced. Matthew chapter 6, verse 10. A woman is designed to serve and to please. Okay? Yan po ang disenyo ng babae. Diyan siya nilikha ng Diyos. Pagsilbihan po siya. Alagaan siya. Proteksyonan siya. Mahalin siya. At siya po, mga kapatid, ay bigyan po ng kaaliwan. At yung husband niya po ang tanging itinalaga ng Diyos upang magbigay sa kanya noon. Her fulfillment comes from pleasing and gaining the approval of the one over her. Sino yun? Ang husband niya. She is designed to develop affection for the one over her. Amen. Yung husband na naman niya yun. This has produced great heartache when the person is not her husband. Okay? So, hindi dapat yan ibinibigay. Hindi dapat yan ibinibigay. Pagka po, ibang husband ang nagbibigay niyan sa inyong wives. Naku, delikado yan. Mga kapatid. Number 4, an independent spirit is fostered. Pagka po ang babae ay may kita at malaki, minsan mas malaki pa ang kita sa kanyang husband, at may amo siya sa labas, mga kapatid, yung independent spirit ay nai-enhance po yan. Hindi po yan sumusunod basta-basta sa asawa. Lalo na kapag ka po siya ang may trabaho at ang asawa ay walang trabaho. Sinong bibili ng washing machine? Sino? Yung asawang babae. Sino maglalaba? Lalaki. Sino mag-aalaga ng anak? Si lalaki. Sino magluluto? Si lalaki. Kasi ang nagtatrabaho at sino magiging leader? Mga kapatid, sino po mag-uutos? Sinong commander? Kaya nga po, mga Pilipino, sabi po nila, kailang mga wives, tatanong ko muna kay commander. Takot sila kay Mrs. Bakit? Kasi si Mrs. ang nasusunod eh. Bakit? Kung sino ang kumikita, siya ang nasusunod sa sambahayan. Aminin nyo na po yan. Yun po yun. Kung sino mas malaki ang kita, okay? Pero ang kababaihan po, ang virtuous woman, kahit kumikita yan, hindi po yan nagkakaroon ng ibang amo, kundi ang kanyang husband.
siya po ay submissive. Amen? Pero pag magtatrabaho yan sa labas, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, pag magtatrabaho yan sa labas, okay? Sabi niya, pera ko to. Pera ko yan. Pera ko lahat yan. Wala ka dyan. Mga kapatid, ang mag-asawa ho, iisa po ang pera. Iisa ho ang ari-arian. Ang gobyerno, kinikilala natin yan. Pag nakapagpundar ang mag-asawa, conjugal property yan, mga kapatid. Hindi pwedeng ibenta po yan ng babae. Hindi pwedeng ibenta ng lalaki. Dapat may agreement po yan. You see that, mga kapatid? Hindi po pwede yung pera ko to. Ang pera ng lalaki, kung kumikita siya, sa kanilang mag-asawa. Pag kumikita din ang babae, dahil virtuous woman siya, may negosyo siya, hindi yun sa babae. Parehas yun sa kanila at ang magdidesisyon ng lahat ng bagay na yun ay si lalaki. Mga kapatid, kung saan pupunta ang pera. Amen. Dapat po alam ni lalaki po yun. Hindi po pwedeng magdidesisyon ka nang hindi alam ni husband. Yung virtuous woman doon, alam ko, merchandiser po siya. Alam ko, meron po siyang real estate. Pero naniniwala ako, nagpapaalam sa husband yan. Pinapaalam sa husband niya kung ano yung mga moves niya, kung ano yung kanyang mga plano. At si husband naman, na mabait na asawa, sige, nagtitiwala yung husband niya sa kanya. Payag. Amen. At pinupuri yung kanyang wife. You see, mga kapatid? So, yan po yan. Number 5. She is acting as another man's helper. Maliwanag po na ating nabasa sa Genesis 2:18 na ang babae ay helpmeet o helper ng kanyang husband lamang. Hindi po siya helper ng ibang husband. Amen. Ng ibang babae. Okay? Husband ng ibang babae. Yun po yan, mga kapatid. Number 6, she is not being a keeper at home. Violated na po yan. Yung sinasabi sa Titus 2:5, 1 Timothy 5:14. Nabanggit natin, nabasa natin kanina yan. She is not being a keeper at home. Therefore, the word of God is blasphemed. Ayan, maliwanag po yan. Okay? Number 6. Or number 7. She violates the pattern of Christ's relationship to His church, which is to be modeled in our marriages. Oh. Nababiolate po yan, mga kapatid, dyan sa Ephesians chapter 5. Makikita niyo po yan. Ang daming violation po na mababiolate ng isang babae na nagtatrabaho po sa labas, mga kapatid. Number 8, she becomes a poor role model for the younger women. Paano makapagtuturo ang mga aged women sa mga younger women ng lahat ng ating nabasa kanina sa Titus chapter 2? Obedient to their own husband, keepers at home. Nakita nyo? To love their children, to love their husband. You see? Paano ituturo yan? Paano magiging good model po ang isang babae kung nagtatrabaho siya sa labas? Paano siya makapagtuturo sa kanyang mga anak at sa mga ladies sa church? Kung siya mismo, mga kapatid, ay hindi niya po nagagawa 'yon. Bumibigat na, no? Medyo mabigat na, no? Sapagkat hindi naman tayo na nasanay na ganito ang teaching. Pero ano magagawa natin? Bible believer tayo eh. Amen. E di, kung paanong naniniwala tayo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it and should not perish but have everlasting life. Kung naniniwala po tayo sa John chapter 14 verse 6, mga kapatid, na sinasabi po doon na, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. About kaligtasan. Kung naniniwala ka doon, at dahil sa paniniwala mo doon ay naligtas ka, kung gusto mong maligtas ang iyong pamilya, sumunod ka. Sampalatayanan mo ang lahat ng sinasabi ng Diyos tungkol sa role ng babae. At natitiyak ko, mga kapatid, ibibless ng Diyos ang iyong family, isi-save ng Diyos ang iyong family mula sa apostasya at mula, mga kapatid, sa pagiging broken. Amen? Number 9.
She robs her husband of honor as there is no praise for her in the gates. So nabasa natin kanina yan, pinupuri po yung husband niya sa gate. Kilalang kilala noon ang kanyang husband sa gate. Bakit? Dahil sa kanyang virtuous wife. Okay? So, ganyan mga kapatid. Alam nyo, kapag ka po pinapabayaan natin ang mga wives natin na silang naghihirap, mga kapatid, hindi ka pupurihin ng tao. Ikaw, husband, hindi ka pupurihin ng tao. Hindi ka makikilala sa yung reputasyon mo na maging good husband kung ang nagtatrabaho at ang pinahihirapan mo ay ang iyong wife at ikaw ay nasa bahay lang, nagpapalaki ng tiyan. Ikaw ang nagluluto, ikaw ay tigasin. Tigasaing, tigalaba, tigaalaga. Ha? Mga kapatid, huwag po nating baligtarin ang disenyo ng Diyos. Ha? Mga kapatid. Number 10, she becomes more susceptible to negative influences outside the home which can become a snare to her. Mahina po ang mga babae. Makikita nyo, papayag ba kayo, mga husband, na yung asawa po ninyo ay chinichismis ng kung sino-sino dahil wala sa tahanan? You need to protect your wife. You need to protect your love, your helpmeet, mga kapatid. Mga lalaki, nakikipag-usap ako sa inyo. Accountable ka sa Diyos. Kapag ka ikay namatay, ay ikaw ay tunay na ligtas, isa yan sa tatanungin sa iyo ng Diyos kung papaano mo minanage ang iyong family. Okay? At kayong mga wives, submit kayo sa inyong husband at sundin ang kalooban ng Diyos. Number 11, she invests her heart in another man's life work. Okay? Sabi ng Bible, mga kapatid, where your treasure is, there will your heart be also. Kaya marami pong mga misis ang nahuhumaling at nahuhulog sa kanilang mga boss. Bakit? Wala yun ang pinaglilingkuran nila araw-araw Timpla mo ko ng kape. Sabi sa sekretarya. Okay? Nakabihis, mabango ang mga boss nila. Yung kanilang asawa, mga amoy lupa na hindi nag-aayos. Kaya hindi na naaalagaan ng ayos si husband, hindi na paglalaban ng maayos, hindi na napagluluto. Amen. Dapat ang nag-aalaga, mga kapatid, sa lalaki, yung kanilang mga wives. Pinapagpaplantsa, pinagsasaing, pinagluluto ng masarap, inaalagaan ng kanilang mga husband. Sapagkat ang una at ang binigyan ng responsibilidad, mga kapatid, napakadaming tungkuling ibinigay ng Diyos sa mga husband. Na dapat ang mga wives ay laging nasa tabi nila upang mag-encourage sa kanila, upang mag-tap ng kanilang shoulder at sabihin, husband, kaya mo yan. Obey the Lord. Serve the Lord. Andito lang ako, suportahan kita. Amen. Dapat ganyan po yung mga babae, mga kapatid. Hindi yung wala sa piling ng kanyang wife, husband. At ibang boss, ibang husband ng ibang babae ang kanyang pinaglilingkuran. Hindi ganun. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos, mga kapatid. Pabigat na ng pabigat, mga kapatid. Makikinig pa po ba kayo ng salita ng Diyos? Makikinig pa ba? Tutuloy ko pa po ba ito, ang series na ito? Mabigat po talaga ito, mga kapatid. Mabigat lamang yan sa mga ayaw sumunod. Amen? Pero kung nais mo talaga na ikaw ay kalugod-lugod sa Panginoon, obey the Lord. Number 12, she often becomes unavailable for family or assembly ministry o sa local church. Laging unavailable yan. Hindi po siya available sa kanyang pamilya. Kailangan siya ng anak niya. Yung mo, mga kapatid, nagtatrabaho sa SM, iisang buwan pa ang anak.
Hmm? Nagtatrabaho sa kanyang na ang anak na napakaliit pa. Iiwanan ang kanyang anak sa lolo, sa lola, sa katulong. Hindi ho ba napaka-pangit na example yan at hindi talaga biblical yan? Amen. Kaya mag-alaga sa inyong mga anak, kayo. Hindi po kung sino-sino, mga kapatid. Nakakita na ho ba kayo ng aso? Pagkatapos siyang makapanganak, ay pinalagaan sa ibang aso ang kanyang mga tuta? Hindi po. Nakakita po kayo ng manok na pagkatapos niyang mapisa yung kanyang mga sisiw, ay iiwanan niya po sa ibang manok ang kanyang sisiw? Hindi po. Sa totoo lang, nagiging matapang ang aso kapag bagong anak. Ayaw niyang pahawakan ang kanyang anak. Ang mga manok ganun din, tumatapang, nananabong kapag bagong pisa yung kanilang mga sisiw, mga kapatid. Pero ang mga tao ngayon, kung kani-kanino iniiwanan ng kanilang maliliit na anak, hindi ho kalooban ng Diyos yan. Dapat turuan natin ang ating mga anak na hindi sila magiging career woman someday. Anong benefit ng aking asawa naging teacher? Siya nagtuturo sa aking mga anak. Nakakapag-tutor din siya paminsan-minsan kapag may magpapatutor. Nasayang ba yung kanyang pinag-aralan? Hindi. Pero hindi kami nag-violate sa Word of God. Mga kapatid. Okay. Number 13, women in the workforce promotes androgyny. Ano ibig sabihin ng androgyny, mga kapatid? Combination of masculine and feminine characteristics. As men view women workers as bodies, resulting in the devaluation of the biblical role of women. Binababa natin ang value ng mga kababaihan kasi ilalagay natin sila doon sa workplace na kung saan sila po, mga kapatid, ay very susceptible sa harm. Amen? I'm talking to you, husband. God is talking to you right now. Amen. Be contented. At sundin natin ang salita ng Diyos. Number 14, women in the workforce diminishes the value of dollar or any other currency, making it more difficult for one-income families to make it. Akala mo, mas malaki yung kikitain mo? Hindi po. Kung kayong dalawa nagtatrabaho sa labas, hindi po, mga kapatid. Sobrang dami pong nababiolate at bumababa lalo, mga kapatid, ang value po ng pera. Kapag ka po, dalawa kayong nagtatrabaho, mga kapatid. Okay? Baligtad po ang pananaw po ng marami sa atin. Number 15, when a wife works, the husband's vision for his family is shown to be incomplete because it does not include her. You see? Yung vision ng asawa, nabiblurred yun. Nagiging incomplete. Bakit? Kasi, hindi kasama yung wife niya doon. Kasi, parang ang nangangarap na sa pamilya yung as a wife. Kaya, hindi ko masisisi, mga kapatid. Hindi ko masisisi yung mga wife ngayon na talagang sila yung tumayo sa kanilang mga pangapaa sapagkat ang mga husband tamad. Ang mga husband hindi siyang namuno. Ang mga husband hindi siyang tumayo bilang head of the family at leader. Pinayagan nila ang kanilang mga wives, mga kapatid, na maging independent. Amen. Sana kung maibabalik lang. Kung hindi na maibalik, mga kapatid, nabubuhay na tayo sa consequences, liliit po yung ating portion sa gawain ng Diyos. Kung paano ka nalang gamitin ng Diyos, kung anong part na pwede kang gamitin ng Diyos, doon ka nalang magpagamit. Pero maliit na po ang opportunity na ikaw ay malawak na magamit ng Diyos kapag ikaw ay
nag-violate sa mga bagay nito. Pwede naman mangyari yan. Nangyayari naman yung lahat ng yan. Ang dami nga mga nagtatrabaho mga ladies natin. Pero tignan po ninyo, hindi po ganyan kaganda ang pamilya kapag ka po ang mga misis ang siyang nagtatrabaho. At nawawalan ng lakas ng loob talaga at ang pangarap ng lalaki ay hindi po nagiging excellent sapagkat hindi kasama yung babae. Mga kapatid, sapagkat independent. Magkasama sa bahay pero independent. Spirit. Amen? So hindi po yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sana po may natutunan tayo ngayong gabi at tingnan po natin, mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Nasa mga huling bahagi na po tayo ng ating pagtalakay. Salamat sa internet, mga kapatid, at hindi po tayo napuputol ngayong gabi, mga kapatid. Amen? So, ang dami nating kasama ngayon, mga kapatid, at sana po ay ma-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At sana po ay maging pagpapala ito. Okay, number 5. Biblical, holy, and godly women accept. Okay? Typographical error. Accept her given role without any complaint. Ngayong gabi, tanungin kita. Ladies, wife, tanungin kita. Masasabi mo bang ikaw ay biblical woman? Masasabi mo bang ikaw ay holy woman? Masasabi mo bang ikaw ay godly woman? Anong nararamdaman mo ngayon nung dinidiscuss ko ito? Naiinis ka? Nagagalit ka? Sinasabi mo bang sobra naman yan? Alam mo ba kung kanino ka lumalaban? Hindi sa akin, hindi sa preacher, sa Diyos. Sapagkat wala naman akong idinagdag. Amen? Binasa lang natin, pinaliwanag lang natin, hinimay-himay lang natin. Oh, sige. Bakit? Tingnan po natin ang verse, mga kapatid. Sino ang tunay na biblical at holy women sa Bible? Kahit na gaano pa ikaw ka-faithful sa church. Ladies, kahit gaano ka pa kalaki ang pagbibigay mo sa offering. Kahit gaano ka pa nag-i-involve sa gawain sa church. Hindi yan nagde-determine na ikaw ay holy women or godly women. Ang godly women ay nagsisimula. The godly woman, nagsisimula yan hindi sa church, kundi sa tahanan. Amen? Kung sumusunod ka sa utos ng Panginoon sa tahanan. Okay, basahin na po natin. Anong sabi, mga kapatid? Sa 1 Peter chapter 3, pababa. Chapter 3, verses 1, pababa. The Bible says, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Amen? Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Verse 3, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on apparel. Verse 4, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God, what? Of great price. Yan yung virtuous woman kanina, oh. Yan yung binasa natin sa Proverbs chapter 31, verses 10 hanggang 33. Ito yan, mga kapatid. Verse 5, for after this manner, in the old time, you see that? Sa Old Testament, nung unang mga panahon, sabi niyan, for after this manner, in the old time, the holy women also. Sinong holy women sa Bible? Yung nag-o-obey sa Word of God. Sinong godly women sa Bible? Yung nag-o-obey sa Word of God. Sino yung biblical women in the Bible? Yung nag-o-obey sa Word of God.
Ano sabi sa verse 5? For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God. Amen? Nagtatrust ka ba sa Panginoon? Kung nagtatrust ka sa Panginoon, mag-o-obey ka. O, ano sabi ng Bible? Adorn themselves. Paano sila nag-adorn ng kanilang mga sarili at sila natawag ng Bible na holy women at nagtitiwala sa Diyos. Being in subjection unto her own what? Husband. Nakita niyo yung salitang own? Own husband. Sa kanyang husband lang siya, hindi sa husband ng ibang babae. Nagsasubmit. Amen. O, kaya pa? Yan ang teaching ng Bible. Maging honest po tayo. Huwag nating piliin. Hindi buffet ang Word of God na pipiliin po natin kung anong gusto natin. Amen. Kung naligtas ka dahil tinanggap mo ang lahat ng katotohanang mga bersikulo tungkol sa kaligtasan at sapat na ang ginawa ni Jesus Christ, at dahil doon na-save ka, patuloy kong inuulit-ulit, kinukulit ko po kayo. Patuloy-tuloy ko pong inuulit, mga kapatid. Kung gusto mong ma-save ang iyong family, obey the Word of God. Amen. Verse 6, even as Sarah obey Abraham, calling him Lord. Wow. Whose daughters ye are. Alam mo kung gaano ka-submissive si Sarah, sabi ng Word of God. Ang tawag pa niya kay Abraham, Lord. Hindi ko sinasabing tawagin yung Panginoon ang inyong mga husband ngayon. Okay? Kasi customary po yan ng mga Hudyo din. Talagang, my Lord, Sir. Yan po ang tawag nila sa kanilang mga husband. Kaya sa ating mga Pilipino, parang very awkward naman kung tatawagin mo ang iyong husband na Lord. Dati-rati ang tawag mo sa kanya, Antonio! Dante! Dario! You see, mga kapatid? Pero ang isang nagre-respeto sa kanyang husband, sa totoo lang, dapat hindi mo tinatawag sa direct sa pangalan niya. Dapat may tawag ka sa husband mo. Han, yeah, sweetheart, my head. Amen. Hindi, pag tinawag mo directly sa pangalan yan, parang hindi tama na pagturing. Sabi sa Bible, bigyan mo ng reverence, pagtititagan, lubos na paggalang at respeto ang iyong husband. Amen. So si Sarah, calling him Lord, whose daughters ye are. Amen. As long as ye do well and not afraid of any amazement. Yung amazement po yan, mga result. Result. Okay? Hindi ka takot kung ano man maging resulta ng iyong pag-submit. Bahala na. Basta't alam mo, sa Panginoon ka nag-o-obey. Amen? Sa totoo lang, pag makikinig kayo dito, maniniwala kayo dyan, hindi kayo nag-o-obey sa pastor. Hindi kayo nag-o-obey, mga kapatid, sa husband nyo mismo. Hindi kayo nag-o-obey o nagsasubmit sa husband nyo mismo. Sa Panginoon kayo nagsasubmit. Pag nagsubmit ka sa husband mo, sa Panginoon ka nagsasubmit, hindi naman sa husband mo mismo. Amen? Yun po yan. Number 7, verse 7. Likewise, ye husbands. Tayo namang mga husband. Anong sabi ng Bible? Husbands, dwell with them according to knowledge. Minsan po, mga kababaihan ay mahirap unawain. Mahirap ispelengin, sabi po ng iba. Paiba-iba ang mood. Lalo na kapag meron sila, may dalaw sila, may monthly period sila. Tinanong ko po yung isang nakatatanda po sa amin mga mananampalataya doon sa Lipa. Sabi niya talagang nababago talaga yung mood ng isang babae kapag ka po siya ay may period, mga kapatid. Kaya kung papatulan natin ng mga asawang babae natin, walang mangyayari. Masasaktan lang natin ang damdamin nila. Kung magpupukol tayo ng mga masasakit na salita sa kanila, dapat inuunawa na lang natin sila. Pinapalampas na natin lang sila. Alam nyo, kulang lang sa lambing yan. Kulang lang sa pasalubong. Amen? Pag nagagalit na si wife, nalilimutan niya mag-submit, huwag niyong patulan.
Okay, ang utos sa ating mga husband, love your wife. Kahit nabungangaan ka, pagalitan ka ng wife mo, nalimutan niya itong mga teaching ng Bible na to, huwag mong patulan. Ha? Mahalin mo pa siya, lalo mo siyang mahalin. Pag sinusuntok ka, huwag mong suntukin. Huwag mong suntukin pabalik, yakapin mo, halikan mo. Tapos, you see? Pasalubungan mo, manghingi ka ng sorry. Kahit na ikaw ang head of the family, alam mong ikaw ang mali, ikaw ang sablay, hindi po kabawasan ng pagiging tunay na lalaki ang magpakumbaba at sabihin sa wife mo, sorry my wife. Amen. Most of the time, nagsusorry ako sa wife ko. Pagka po napapasobra ako ng salita sa kanya, mga kapatid. Amen. May natututunan po ba kayo, mga kapatid? I hope so. Nakadami ko nakikitang amen ngayon, no? Sana po may natututunan kayo, mga kapatid. I love you all. I love you all. Amen. Yung nais ko po na kayo ay tayong lahat sumunod sa Word of God. Hindi lang sa kaligtasan ang issue. Kaya sabi ko kanina sa aking post, balansehin natin. Huwag tayo puro salvation. Huwag tayo puro sinner's prayer ang pinag-uusapan. At yan yung issue ngayon. Mag-focus tayo, mga kapatid. Bumalik tayo. Balansehin natin. Pag-usapan natin ang pamilya. Amen? Yan po yun, mga kapatid. Ano pang sabi sa verse 7? Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Bigyan ng parangal. Praise her. Parangalan ang mga asawang babae as unto weaker vessel. Proteksyonan sila, alagaan sila. Huwag niyong i-expose ang inyong mga asawa. Huwag niyong pabayaang naglalaba dyan na walang hirap na. Huwag niyong pabayaan pagtrabahuhin nyo kung saan-saan. Sila yung naglalako dyan. Sila nagtitinda dyan kung ano-ano at na-expose sila. Kung virtuous woman, wala namang problema dyan. Kaya lang mga kapatid, kapag ang lalaki tamad, sa halip na siya ang magtrabaho, pinababayaan niya ang kanyang wife, shame on you. Mahiya tayong mga lalaki kung tayo po ay siyang binubuhay ng ating mga asawang babae. Kakahiya yun. Amen. Hindi mo pwedeng sasabihin, sabi ni Pastor Anton, huwag ka na magtrabaho. At ako daw magtatrabaho. Hindi ka na magtatrabaho. Pag hindi nagtrabaho ang mga husband, mapipilitang magtrabaho ang mga wives. Pag hindi nagsikap ang mga husband, mapipilitan magsikap ang mga wives. Sapagkat ayaw niyang magutom ang kanyang mga anak. Kaya listen to this. Kung meron po talagang dapat sisihin dito, hindi ang mga wives, ang mga husband. Amen. Anong sabi ng Bible? Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang inyong mga asawang babae, yung dugo ni Jesus Christ sa kanila din. Hindi natin dapat i-disrespect, hindi natin dapat ang tingin natin sa mga babae nating asawa ay mga dormat at walang halaga at mababang uri ng pagkatao. No! Pantay lamang po ang dignidad at ang value ng babae at lalaki sa harap ng Diyos. Sa role lamang po nagkaiba. Mga kapatid. Kaya dapat inirerespeto natin ang mga wife natin. Hindi natin sila pinagsasalitaan ng masasakit. Inuunawa natin, minamahal natin. Hindi natin pinagsasalitaan ng masasakit, hindi natin sinasampal, hindi natin sinusuntok. Minsan mga kapatid, hindi nga natin sinasampal physically o sinusuntok. Pero kung magsalita tayo, sobrang sasakit. Hindi na minsan makain ang ating mga sinasabi. Dapat hindi tayo ganun sa ating mga wife. Kapag ka nagbubunga nga ang ating mga wife, mga kapatid, tahimik lang tayo. Kapag ka po mainit na at pagka po malamig na ang issue, lambingin mo lang yan, bigyan mo lang ng something yan. Wala na, tapos na. Tapos na ang gera. Pagka mga babae po inunawa natin, hindi naman mahirap paamuin ang mga kababaihan.
kung marunong lang tayo. Sabi niya, dwell with them according to knowledge. Kaya let us pray for our husbands, mga kapatid, na magkaroon sila ng knowledge and wisdom. Okay? As being heirs together. Tinan niyo yung bandang huli. That your prayers be not hindered. Kanina mga kapatid, mabalaspim yung word of God. Ngayon naman, ano man na mga prayers ninyo, ang dami niyo mga prayer request, bakit hindi tugon-tugunin ng Panginoon? Bakit ayaw tugunin ng Diyos? Ay bakit? Hindi nagsasubmit ng mga babae. Kayo namang mga lalaki, hindi naman kayo nagmamahal, hindi nyo naman binibigyan ng parangal ang mga asawa nyong babae. Away kayo ng away, lagi. Oh, tapos pray kayo ng pray. Kung ano nang pinagpipray nyo, ano nang pire-request ninyo. Paano tutugunin ng Panginoon? Hindi naman kayo nag-uobey sa Kanya. Bago kayo mag-pray ng kung ano-ano, see to it na sinusunod nyo ang kalooban ng Diyos. Hindi yung pray kayo ng pray dyan, tapos away kayo ng away, pagkatapos yung mag-away, magpipray kayo. Tapos hindi kayo nagpapatawaran sa isa't isa. Ha? Salita ng Diyos ang aking tinuturo, mga kapatid. Salita ng Diyos. Hindi ko to salita. Ayan, tapos na. Okay? So, tutuloy po natin mga kapatid ito sa susunod na linggo, loobin ng Panginoon. At salamat po sa inyong pagsama sa akin. Sana po may natutunan kayo. And nais kong batiin po yung ating mga na naging kasama sa gabing ito. Kasama din po natin si Pastor Francis. Pastor Francis sa Occidental Mindoro. Amen. Ang ating kaibigang pastor. Yan. Kasama po ang kanyang wife, Sister Arlene. Amen. Si Brother Mario Ferrer, good evening Pastor and to all. Sister Bernadine, kasama natin. Si Carlo, Brother Chavez Carlo, amen. Sana may natutunan ka bro. At sana ay kung mag-asawa ka ay mangyari sa iyo o yung sinasabi ng Word of God. Sister Mercy, sabi niya, Hannah Erica, Pastor Cooks Deliciously. Amen. Amen. Sister Mercy, patuloy po ninyong turuan na magluto, Sister Erica. At upang kapag siya nakapag-asawa ay hindi po bumibili ng lutong ulam sa labas. Amen. Nalima lang kung emergency at hindi nakapagluto. Pero dapat turuan talaga ang mga babae, ang mga ladies natin. Bago sila mag-asawa, dapat maraming alam na lutuin yan. Alam niyo, lalong mamahalin ang inyong mga husband yan kapag masarap magluto yung inyong wife. Okay? Ang kanilang wife. Amen. Sabi kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. May oras pa tayo, mga kapatid, ha? Bumabasa lang ako ng inyong mga pagbati dito. Sabi ni Sister Wallen Chia, magandang gabi po. My dear cousin Nick Capero, Ampon, from Valenzuela City. Amen. Amen. So, mayroon po siyang mag-anak. Okay, si Brother JR Balingkado. Pastor po ba kayo? Magandang gabi po, Pastor. Amen. Si Brother Erwin Warki. Kagbay. Kamag-anak ito ni Brother Mel Warki. Marahil. Amen. Amen. Kasama din natin si Sister Recabel. Kanina pa yan. Amen. Si Sister Susan. Salamat po. Patuloy natin kasama si Sister Cora Gerardo. Salamat po. Okay. Ang wife ko, nakikinig pala. Nanonood din pala ang aking wife. Darling, hello. Amen. Okay, si Brother Mel Warki. Kasama natin si Brother June Balistoy at ang kanyang may bahay, Sister Cynthia. Amen. Sister Ethel Rico. Kasama natin siya. Magandang gabi, Sister. And sabi po ni Brother Nolison, Amen. Preach on. Amen. Praise God. Okay. Kasama din po natin si Joylyn Giao Sigwa. Magandang gabi po. Amen. Magandang gabi po. Sabi ni Sister Wallen Cham, Amen po. Sabi ni Sister Mercy, Amen. 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 Maraming Amen. Thank you, Lord. Sister Belen. Sama din po natin si Brother Bernie. Silang mag-asawa. Sabi ni Sister Mercy, Amen, said Brother Dario Barrera. Verse 7. Amen. So, salamat, Brother Dario, sa iyong pakikinig din. Amen. Mahalin mo lagi si Sister Mercy. Amen.
pasalubungan mo ng rose, ng pizza. Okay? Sino pa? Kasama natin si Collis. Siguro baligtad yung pangalan niya. Collis Leji. Okay? Selje. So magandang gabi po. Salamat na kasama namin kayo. Si Evangelist Michael Termon from America. Salamat po. Thank you so much, Evangelist Michael Termon. Thank you all. Please pray for us here in the Philippines. Okay? Si Brother Randy Tonrigor, sabi niya, Amen. Los Biminda Makabungkal. Hindi ako nagkakamali. Asawa ni Pastor Makabungkal ba? Yes. Sa Cagayan de Oro. Hindi ako nagkakamali. Si Henelito Ginesa. Okay? Magandang gabi po. Sabi ni Brother Carlo, Amen. Thank you po sa teaching. Amen, Brother Carlo. Amen. Sabi ni Mario Ferrer, Amen. Marchol Tolentino, yes po, Pastor. Cousin po siya ni Sir Mel. Amen. Sabi po ni Brother Nolison, thank you to the pastor for teaching. Thank you to the pastor for teaching. To pastor for teaching. This is a great help to us as a couple who obey the will of God. We pray for our next studies. God bless. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Magpaalam na po tayo sa gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Salamat po sa napakagandang mensahe ng iyong mga salita. Nawa po ay makinabang ang lahat ng mananampalataya na manunood nanood at manunood pa ng serye pong ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, mga kapatid, bye-bye po. Amen.